Nagtataka naman si Roldan kung bakit sila pinatawag ni Diego. Ano pa ba ang problema? Ngunit sa pagdating ni Diego, agad niyang binugbog si Jacob dahil sa kabubuhan nito. Nagtanong si Roldan kay Diego kung ano ba ang problema. Itinuro naman ni Diego si Jacob at sinabi niya nang dami na ngang problema sa kanilang grupo. Dinagdagan pa ni Jacob. Ang sabi ni Jacob, hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Galit na sinabihan ni Diego si Jacob na talagang hindi niya alam dahil walang naman ang kanyang kukote. Alam ba niya? Nadiskubre ni Leia na kriminal siya dahil nakita ni Leia kung saan niya itinago ang kanyang mga baril at pati ng mga pera nito. Sobrang tanga niya. Ang taga na nila itong ginagawa. Kung siya lang ang masusunod, hindi siya dapat ang napangasawa ng kanyang anak. Alam na niya. Alam na niya na may anak si Leia at si Samuel. Alam na niya na apo niya si King, yung batang kinidnap niya. Kung bakit siya pang pinili ng kanyang anak at hindi ang kanyang batang si Samuel. Sinabihan naman ni Diego si Roldan na tulungan niya ang kanyang bubong kapatid. Dapat tinisin ito ni Jacob. Ayaw niyang malaman ni Leia ang buong katotohanan. Sa pag-alis ni Diego, pinapangako naman ni Jacob na balang araw tutuluyan niya si Diego. Pero hindi natutuwa si Roldan sa mga sinasabi ni Jacob at galit din siya nito sa ginawa ng kanyang kapatid. Nakahanda na nga ang mga plano nila Samuel para bukas. Ang sabi ni Samuel, pero kailangan pa rin nila hanapin si Matias at alamin yung mga galaw nito para mag-work ang kanilang plano. Sinabihan ni Ismael si Samuel na huwag itong mag-alala. Sila na ang kanyang mga bata ang bahala dito. Sa pag-uwi nila Jacob at Sinon sa bahay, nagtataka naman si Leia kung bakit may pasa sa mukha si Sinon. Sinabi naman ni Sinon na si Samuel ang may gawa sa kanya. Nagtataka naman si Leia kung bakit itong ginawa ni Samuel kay Sinon. Ngunit tahimik lamang ang mga bibig nila Sinon at Jacob. Sinundan ni Leia ang kanyang asawa sa kanilang kwarto upang tanungin ito kung ano ba ang nangyari, kung bakit binugbog ni Samuel si Sinon. Ang sabi ni Jacob na sinabi na niya kanina na hindi niya alam, bali yung lalaking yon, mag-iingat siya nito. Dito na nga ipinakita ni Leia kay Jacob ang kanyang natuklasan na tungkol sa mga baril at sa mga pera. Nakahanap naman ng palusot si Jacob kay Leia at sinabi niya na ang pera na yan para sa proyekto ng kanyang kuya Roldan sa kumpanya at ang mga baril ay koleksyon lamang niya ang lahat na ito dahil nga mahilig siya sa martial arts. Ngunit hindi naniniwala si Leia sa mga sinasabi ni Jacob. Malakas pa rin ang kanyang hinala na may tinatago itong sekreto ang kanyang asawa at malalaman rin niya ito sa tamang panahon at kukunin niya ang kanyang mga anak sa kanila ni Jacob at Samuel. Habang si Becca, nagtataka siya nito kung bakit sabay nawala sa opisina sina Samuel at Agnes. May nararamdaman siyang kakaiba. Samantala, pumunta si Samuel sa coffee shop para ibigay kay Arisa ang kanyang lunchbox at nandoon naman si Abel nito. Sobrang nagulat si Abel na magkapatid pala sina Samuel at Arisa. Sinabihan ni Abel si Samuel, narinig niya yung nangyari sa kanya at pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Humihingi siya nito ng sorry sa kanyang narinig. Mukha pa namang mababait sila ni Arisa. Ang sabi ni Samuel, nakagagalit nga. Mahirap. Ang dami na nilang pinagdaanang pagsubok. Mahirap dahil pinagbintangan at nahusgahan sila sa isang kasalanang hindi nila ginawa. Nararanasan pa ba niya na mapagbintangan? Tapos kahit anong paliwanag niya na wala siyang kasalanan, papaniwalaan nila kung ano ang kanilang gusto. Kahit pa yung mga tinuturing niyang kaibigan minsan ganon. Ano ba ang kanyang pakiramdam? Nagalit ba siya? Galit na galit. Kasi di ba nakagagalit talaga yon? Lalo na kapag nalaman mo yung taong gumagawa sa iyo, sila palang may kasalanan, sila palang may kinuha sa iyo. Parang wala itong respeto sa kanya. Naalala naman ni Abel ang lahat ng ginawa ni Matias sa kanya, na pareho silang pinagdaanan ni Samuel, na pinagbintangan sa kasalanan na hindi niya ginawa. At makikita mo sa kanyang pagmumukha ang kanyang matinding galit, at nagpaalam na nga si Abel sa kanila ni Samuel na kailangan na niyang umalis dahil marami pa siyang trabaho. Nagtagumpay nga si Samuel na inisin ng husto si Abel upang mas mainit pa ang kanilang pag-aaway nila Matias. Habang si Diego, pinatay naman niya ang kanyang sekretary dahil ayaw niyang ugali nitong mausisa at baka matuklasan nito ang kanyang sekreto. Inirecommend naman ni Jacob kay Diego si Agnes na ito ang papalit sa kanyang sekretary para matuklasan ni Agnes ang bahaw ni Diego para mawala na sa kanyang landas si Diego. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!